Grabe ang Lakers kahit wala ang dalawa nilang starter na sila Rui Hachimura at Austin Reeves. Nagawa pa rin ng Lakers na matalo ang Los Angeles Clippers. Kahapon kasi ay nagtamo ng left knee strain si Rui Hachimura, habang si Austin Reeves naman ay nasa 9 minutes lang nakapaglaro kanina. Dahil inilabas na nga ito buong laro sa pagkakaroon ng right calf soreness. Pero kahit ganun ay nakuha pa rin ng Lakers ang panalo sa score na 106-102. 59 combined points nga ang ginawa nila LeBron James at Luka Doncic. Isa na nga din sa dahilan kung bakit nanalo ang Los Angeles Lakers ay dahil sa kanilang mga role players na nag-step up. Lalo na itong si Trey Jemison na may 5 points at 6 rebounds. Laking tulong nga ni Trey Jemison kanina para sa Lakers. At ito nga ang kanyang mga naging highlights. Sa play nga na ito ay turnover ang inabot ni Bogdan Bogdanovic nang bumanda ito kay Trey Jemison. Na out of bounds kasi ang bola. Matapos naman na sumablay si LeBron sa kanyang 3-point shot, ay nakuha naman ni Trey Jemison ang offensive rebound at nagawa pang makapuntos. Easy dunk naman ang nagawa dito ni Trey Jemison mula sa pick and roll nila ni Luka Doncic. Turnover naman ang inabot ni James Harden nang subukan nitong atakihin ang depensa ni Trey Jemison. Habang ang isa naman sa mga two-way player ng Lakers na si Jordan Goodwin, ay ang ganda rin ng performance kanina. Nasa play nga na ito ay ang ganda ng cut ni Jordan Goodwin sa basket, na siya patuloy ang nakakuha ng bola at nagawa pang makascore. Naisahan naman ni Jordan Goodwin si Ivica Zubac nang kunin nito ang bola sa kanyang likuran at nagawa pang makapuntos. Matapos naman na ay muling nakasteal si Jordan Goodwin para sa isang easy 2 points. Kaya kahit hindi ganun kalaki ang kanilang mga nagagawang puntos sa loob ng court, ay grabe naman ang kanilang hustle at effort makuha lang ang bola. Kaya maganda sana kung itong dalawang players na lang na ito ang gamitin ng Lakers pagpasok nila ng playoffs. At i-waive na lang sana ng Lakers ang kontrata nila Markieff Morris at Cam Reddish. Lalo at hindi naman ito nagagamit ng Los Angeles Lakers. Kailangan nga ng Lakers na i-convert sa standard contract ang maalinman sa dalawang players. Lalo at hindi nga maaari maglaro ang player na nasa 2-way contract sa playoffs. Pwede nga lang sila sa pagitan ng regular season at G-League affiliate ng Lakers, na dahil naman sa panalo ng Lakers ay may record na silang 37 wins and 21 losses. Nasa pang-apat na pwesto pa nga rin sila sa standing sa West. Ang Los Angeles Clippers pa nga rin ang susunod na makakalaban ng Lakers. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito?